Sa loob ng libu-libong taon, nabighani ang sangkatauhan sa walang hanggang kalawakan. Tinitingala natin ang mga bituin at nagtatanong sa ating mga sarili. Tayo lang ba ang nandito? Sa walang katapusang paglawak ng sansinukob, napakaraming posibilidad ang nakatago. Ang mga planeta sa labas ng ating solar system nagpapahiwatig na maaring may buhay na nabubuo sa ibang lugar. Mayroon kayang mga sibilisasyon na mas maunlad kaysa sa atin, na palihim tayong pinagmamasdan mula sa kalayuan ng kalawakan. Nakakapangilabot isipin na may mga alien na kasama natin dito sa mundo nang hindi natin alam, nagkukunwaring mga kapitbahay natin, parang nakakatakot na kwentong bayan noong bata pa tayo. Kahit noong unang panahon, may mga kwento na tungkol sa mga Diyos na bumababa galing sa langit, dala ang kanilang mga kakaibang kaalaman at teknolohiya, parang mga kwento sa lumang aklat. Kwento rin ng mga mito at alamat ang mga engkwentro sa mga nilalang na may kakaibang kapangyarihan, parang sa mga kwentong pambata. Nitong mga nakarang taon, palakas ng palakas ang mga bululong-bulungan dahil sa mga pangyayaring hindi may paliwanag at mga kwento ng mga nakakita mismo, parang tsismis na mabilis kumalat. Nagiging malabo na ang linya sa pagitan ng katang-isip at katotohanan. Mas lalong pinag-uusapan ang tungkol sa mga UFO dahil sa pag-amin ng Pentagon tungkol sa mga hindi may paliwanag na pangyayari sa himpapawid. May mga nagdududa pa rin, pero marami ang naniniwala na malapit na tayong magkaroon ng malaking pagbabago sa ating pag-iisip at unti-unti na nating tinatanggap ang posibilidad na may mga alien hindi lang sa kalawakan, kundi dito mismo sa ating planeta. Parang sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Humanda na tayong alamin ang misteryong ito at tuklasin ang mga nakakamanghang ebidensya at nakakakilabot na karanasan ng mga saksi. Simulan natin ang ating paglalakbay sa kalawakan, kung saan maraming tao ang nagsasabing nakakita sila ng mga bagay na hindi may paliwanag ng ating kaalaman sa agam at teknolohiya. Mula sa kilalang video ng Tic Tac UFO hanggang sa misteryosong mga ilaw sa Phoenix, dumarami ang mga ebidensya at humihingi ng ating pansin. Tulad ng isang nakakaingganyong misteryo, palalim ng palalim. Ang mga hindi nakikilalang lumilipad na bagay o mga UAP ay nagiging mahirap iwasan at nagdudulot ng pagtataka kahit sa mga taong hindi naniniwala. Isang tunay na palaisipan, parang isang mahiwagang kahon na puno ng sikreto. Sa gitna ng mga misteryong ito, may mga kuwento mula sa mga taong nagsasabing nakasalamuhan nila mismo ang mga kakaibang nilalang na ito. Sa iba't ibang panigid ng mundo, maraming tao ang nagbabahagi ng kanilang mga karanasan sa mga nilalang na parang tao, pero may kakaiba at hindi pangkaraniwang mga galaw. Ang mga karanasang ito, na kadalasan ay may kasamang takot, ay nagiiwan ng matinding epekto sa mga taong nakasaksi nito. Sa loob ng maraming dekada, itinago ng mga gobyerno sa buong mundo ang mga UFO. Parang yung ginagawa ng Stasi sa East Germany noong Cold War. Sinasabi nilang kulang ang mga ebidensya, pero walang sikretong hindi nabubunyag. Darating ang araw na malalantad din ang lahat tulad ng pagbagsak ng Berlin Wall. Isinugal ng mga taong may alam ang lahat para ihayag ang katotohanan. Mga tunay na bayani tulad ng mga whistleblower sa Wirecard scandal. Sinasabi nila na tinatakpan ng gobyerno ang katotohanan tungkol sa mga bumagsak na alien spaceship. Maaring natatandaan pa ng ilan sa inyo ang Roswell incident. Isang misteryo na kasing gulo ng pagkawala ni Tanja Graff. Kamakailan lang inamin ng Pentagon na totoo ang mga UAP o Unidentified Aerial Phenomena. Malaking pagbabago ito sa mga sinasabi nila noon. Parang yung paglipat sa green energy, pinagtawanan noong una, pero ngayon, hindi na mapipigilan. Parang inaamin na rin nila na may kakaibang nangyayari, kung saan may usok, may apoy. O gaya ng sinasabi namin sa Germany, may bulate dito, ibig sabihin may mali. Isipin mo na naglalakad ka sa isang mataong kalye. Malalabo ang mga mukha sa paligid mo, parang dagat ng mga di ko kilala. Parang nasa isang mataong mall tuwing Sabado. Pero paano kung sa gitna ng karamihang ito, may nagmamasid sa iyo na may nakakabahalang intensidad? Parang titig ng isang host ng game show na nakatitig sa isang contestant.
Naniniwala ang mga eksperto na ang isang advanced na alien intelligence ay maaaring perpektong makihalubilo sa atin. Itinatago ang tunay nitong anyo sa ilalim ng maskara ng normal. Parang chameleon o parang isang taong sumusubok na makihalubilo sa isang party kung saan hindi talaga sila kabilang. Maari silang maging ating mga kapitbahay, ating mga katrabaho, ang mga taong nadadaanan natin sa kalye, ang kanilang tunay na pagkatao ay nakatago, hindi mahahalata. Parang isang secret agent, parang si James Bond. At gayon pa man, sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, may mga maliliit na detalye na maaring magbunyag ng kanilang tunay na pagkatao. Isang pakiramdam ng pagkabalisa, isang di maipaliwanag na kilabot sa kanilang presensya. Isang bagay na kakaiba, parang nakakita ka ng isang taong wala sa lugar na mali ang costume sa isang costume party. Ang mga nilalang na ito ay maaring may kakaibang kakayahang gumaya sa pananalita at kilos ng tao, ngunit ang kanilang mga boses ay maaring walang tono at ang kanilang mga galaw ay maaring mukhang kakaiba at mechanical, parang mga robot sa mga lumang pelikula. Ang kanilang mga mata, na madalas tinatawag na bintana ng kaluluwa, ay may kakaibang kawalan, walang init at empatiya. Parang isang kontrabida na walang puso. Maraming kwento tungkol sa kanilang kawalan ng emosyon, isang uri ng kawalan ng buhay sa kanilang mga ekspresyon na lubang nakakagambala, parang nakaharap sa isang zombie na walang pakiramdam. At mayroon ding mga kwento ng mga taong nagsasabing nakakita sa mga nilalang na ito na nagpapakita ng mga kakayahang higit pa sa ating pangunawa. Telekinesis, paglutang, parang isang palabas ng mahika. Isang kakaibang kakayahang lumitaw at maglaho, parang isang multo. Ang tanong na bumabagabag sa isipan ng mga naniniwala sa mga nilalang na ito ay simple pero malalim. Ano nga ba ang pakay nila? May mga naniniwala na mapayapa ang kanilang misyon, nais lamang nila tayong obserbahan at pag-aralan ng ating kultura at kilos, parang yung mga tauhan sa Solaris ni Tarkovsky. Pero mayroon ding natatakot, iniisip na masama ang kanilang balak. Baka sakupin tayo, kaya naman ay pagsamantalahan ang mga yaman ating planeta. Gaya ni Chernomor sa Ruslan and Lyudmila na uhaw sa kapangyarihan. Nakakapangilabot isipin na may mga alien na kasama natin. Paano pa kaya kung nakapasok na sila sa mga institusyon na ating pinagkakatiwalaan? May mga whistleblower na nagsasalita tungkol sa mga lihim na meeting, mga base sa ilalim ng lupa at mga nahuling alien spacecraft. Parang sa Solaris ni Tarkovsky, nagiging malabo ang realidad at mahirap malaman kung alin ang totoo at hindi. Mahirap paniwalaan na ang mga pinuno ng mundo ay kasabwat sa isang malaking sabwatan. Pero paano kung mas komplikado pa ang katotohanan? Isipin natin ang 17 Moments of Spring. Ang mga intriga at lihim ay maaring nakatago kahit sa pinakamataas na posisyon ng kapangyarihan. Ang ika-20 siglo, nasaksihan natin ang pagsulong ng teknolohiya ng napakalaki. Isang pagunlad na wala pang katulad sa kasaysayan. Paano kung ang mabilis na pag-asenso natin sa teknolohiya ay hindi lang dahil sa ating sariling kakayahan? Posible kayang ilan sa mga makabagong imbensyon natin ay hiniram, kinuha o bigay sa atin ng mga sibilisasyon ng alien na sobrang asenso na. Parang sa kwento ng Ibong Adarna, sinusunod lang ba natin ang isang landas na itinakda na para sa atin? Kung ang mga kahangahangang teknolohiyang ito ay galing nga sa mga alien, ano naman ang kapalit? Nakipagkasundo ba tayo? Parang sa kwento ng The Master and Margarita na ipagpalit ang ating kalayaan para sa pag-unlad. Isinuko na ba natin ang ating mga sarili para sa mga ilusyon lang? Nakakapangilabot isipin na ang ating buhay, mga pagpapasiya, maging ang ating kapalaran ay maaring naiimpluwensyahan ng mga puwersang hindi natin hawak. Subalit kung ang mga nilalang na ito mula sa ibang planeta ay tunay na kasama natin, nagmamasid, gumagabay, marahil ay minamanipula ang ating pag-unlad, ang tanong ay lumalabas. Ano ang dahilan? Ano ang kanilang pakay? Sila ba ay mabubuting gabay na tinutulungan tayo tungo sa magandang kinabukasan? O ang kanilang mga motibo ay para sa kanilang sarili lamang? At ang kanilang mga kilos ay mayroong nakatagong dahilan? Tayo ba ay mga piyesa lamang sa isang malaking laro?
At ang ating buhay ay mga galaw lamang sa isang larong mas malaki kaysa sa ating naisip. Noon pa man, may mga nagsasabing nakipag-usap na sa mga nilalang na ito, nakatanggap ng mga mensahe ng pag-asa, babala o maging ng mga utos. Sila ba ay mga piling sugo, nabiyayaan ng kakaibang karanasan, o sila ba ay nagkakamali lamang, guni-guni lamang ba ang lahat? Ang katotohanan gaya ng dati ay mahirap maunawaan na babalot ng misteryo at haka-haka. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang isiping ang ating buhay, mga pagpapasiya, maging ang ating kapalaran, ay hindi lubos na atin ay isang nakakatakot na kaisipang nagpapaalinlangan sa ating lugar sa kalawakan at nagdududa sa tunay na kahulugan ng malayang pagpapasya. Sa pagpasok natin sa isang bagong panahon, isang panahon ng mga kahanga-hangang teknolohiya, kung saan ang dating katang-isip lamang ay nagiging katotohanan, dapat nating tanungin ang ating mga sarili. Ano ang naging kapalit ng ating pag-unlad? Ano ang ating tinalikuran sa ating walang humpay na paghahanap ng kaalaman, ng kapangyarihan at ng pag-unawa? Tayo ba sa ating pagpupursigi na maunawaan ang mga hiwaga ng kalawakan ay nakapag-imbita ng isang bagay na kakaiba, isang bagay na hindi natin lubos na kilala sa ating daigdig? Tayo ba, dahil sa ating pagmamataas, ay nakagbukas ng isang pinto na hindi na natin kayang isara at nakapagpalabas ng mga puwersang hindi natin kayang kontrolin o maintindihan? May mga naniniwala na ang kabayaran ng pag-unlad ay maaring ang ating pagkatao mismo, ang ating kainosentihan, ang ating pakikiisa sa kalikasan. Sinasabi nila na sa ating pag-abot sa mga bituin, nalimutan na natin kung ano ang ibig sabihin ng maging tao, ang mamuhay ng payapa at naaayon sa ating planeta at sa isa't isa. Ang mga kasagutan sa mga tanong na ito ay mahirap pa ring matukoy, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang mga desisyon na ating ginagawa ngayon, bilang mga individual at bilang isang sangkatauhan, ay may malaking magiging epekto sa ating kinabukasan. Dapat tayong mag-ingat, maging bukas ang ating isipan at puso habang tinutuklas natin ang mga bagong posibilidad. Dahil ang maaring maging kapalit ng pag-unlad ay maaring higit pa sa ating inaasahan. Sa kaibuturan ng ating DNA, mayroong misteryo na gumugulo sa mga siyentipiko sa loob ng maraming dekada. Tinatawag itong junk DNA, malalaking bahagi ng genetic material na tila walang silbi. Parang kwentong walang katapusan, mahaba, nakakalito at walang nakakaalam kung bakit ito nandito. Paano kung ang tinatawag na basura ay hindi naman talaga basura? Maari kayang ito ay isang extraterrestrial na lagda na nakasulat mismo sa ating pagkatao. Naniniwala ang ilang mga mananaliksik na ang mga advanced na extraterrestrial civilizations ay maaring nakagawa ng pagbabago sa genetic material at naghasik ng buhay sa mga planeta. Parang sa kwentong Encanto, poof, tapos na. Ang ideya ng ating DNA maaring lalaman ng isang extraterrestrial na mensahe ay kapanapanabik at nakakatakot. Parang unang paglipad ni Yuri Gagarin, parehong sabay. Ito ay nagpapahiwatig ng isang antas ng interbensyon na humahamon sa ating pag-unawa sa buhay mismo. Tayo ba ay produkto ng mga random na mutations o isang maingat na planadong eksperimento? Kung totoo ito, napakalaki ng magiging epekto nito. Parang pagkapanalo sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ibig sabihin nito ay hindi tayo nag-iisa, hindi sa kalawakan at hindi kahit sa loob mismo ng ating pagkatao. Ang ating kapalaran ay maaring nakaugnay sa kagustuhan ng mga cosmic architects. Sa mga kwento ng ating mga ninuno, nababanggit ang pagbaba ng mga Diyos galing sa langit, na humubog sa mga sibilisasyon at nagbahagi ng kanilang kaalaman. Imahinasyon lang ba natin ang mga kwentong ito? Gawa-gawa lang ba? O baka naman totoong nangyari ang mga ito, nabaluktot lang ng paglipas ng panahon? Mula sa mga Anunnaki hanggang kay Osiris, mula kay Quetzalcoatl hanggang sa mga Diyos ng mga Griego, kapansin-pansin ang kanilang pagkakapareho. Ang mga nilalang na ito, na mula sa mga bituin ay nagdala ng mga bagong kaalaman. Posible kaya ang mga kwentong ito ay mga nabagong bersyon ng mga totoong pangyayari. Nagbapita kaya ang mga nilalang na ito sa ating mga ninuno bilang mga Diyos? Kung totoo ito, napakalaki ng magiging epekto nito. Baka hindi pala kumpleto ang ating kasaysayan, natatakpan ng mga alamat. Ang tunay na kwento ng ating pinagmulan ay nakatago, naghihintay na matagpuan.
Isa sa mga pinakakagilagilalas at kontrobersyal na teorya tungkol sa mga dayuhan sa daigdig ay ang konsepto ng pagsasanib ng lahi. Ang posibilidad na ang mga bisitang ito ay hindi lamang nakipag-ugnayan sa mga tao, kundi nakipagtalik din. Ang kanilang DNA ay naghalo sa atin, isang palihim na paglusob sa antas ng genetiko. Ang mga naniniwala sa teoryang ito ay tinuturo ang mga biglaang pagsulong sa ebolusyon ng tao, ang paglitaw ng mga bagay tulad ng malikhaing pag-isip, wika at mga masasalimuot na estrukturang panlipunan bilang katibayan ng pakikialam mula sa labas. Marahil ang ating mga ninuno ay hindi basta-basta umunlad ng kusa, kundi ginabayan, binago at pinaunlad pa ang genetiko ng mga dayuhang ito. Ang ideya na ang mga alien-human hybrids ay kasama natin, ang kanilang tunay na pagkatao ay nakatago sa likod ng maskara ng normalidad, ay parang eksena sa isang science fiction na bangungot. Gayunpaman, may mga mananaliksik na naniniwalang mayroong mga indikasyon para sa ganitong pagsasanib ng lahi, hindi lamang sa mga sinaunang mito at alamat, kundi pati na rin sa ating sariling DNA. Itinuturo nila ang mga uri ng dugo, mga kakaibang genetiko at maging ang ilang mga pisikal na katangian bilang posibleng mga tanda ng sinaunang paghahalo ng mga lahi. Kung totoo ito, ang hybrid hypothesis ay nagbubukas ng malalalim na tanong tungkol sa ating sariling pagkakakilanlan bilang isang lahi. Tayo ba talaga ay Homo sapiens? O tayo ba ay higit pa, isang lahing hybrid, ang bunga ng isang sinaunang pagsasama ng DNA ng tao at extraterrestrial? At kung gayon, ano ang ibig sabihin nito para sa ating hinaharap? Tayo ba ay nakatadana pang umunlad upang mailabas ang nakatagong potensyal ng ating mga jin upang mapagugnay ang ating mundo at ang mabituin kung saan maaring nagmula ang ating mga ninuno? Habang mas lumalalim ang ating pagtuklas sa hiwaga ng ating pinagmulan, habang sinusuri natin ang posibilidad ng mga sinaunang pakikipag-ugnayan, pagbabago sa ating lahi, at maging ang paghahalo ng lahi ng tao at ibang nilalang, isang mahalagang tanong ang pumapasok sa ating isipan. Ano ang kahulugan nito para sa kinabukasan ng sangkatauhan? Tayo ba ay resulta lamang ng panghihimasok ng mga nilalang mula sa ibang planeta? Ang ating kapalaran ay nakasalalay sa mga puwersang hindi natin hawak. O mayroon tayong kakayahang baguhin ang ating sariling kinabukasan upang likhain ang ating sariling kwento, kahit na ito ay naimpluwensyahan ng mga puwersang hindi natin lubos na naiintindihan. Kung ang pundasyon ng ating kinabukasan ay talagang nakaukit sa ating mga gen, isang pamana na ibinigay sa atin ng ating mga ninuno mula sa ibang mga bituin, anong kakayahan ang nakatago sa ating kalooban? Kaya ba nating abutin ang kadakilaan na higit pa sa ating mga pangarap, na tuklasin ang mga lihim ng kalawakan, na malagpasan ang mga limitasyon ng ating kasalukuyang anyo? O tayo ba'y nakakatakdang ulitin ang mga pagkakamali na nakaraan, na maging sunod-sunuran sa ating sariling mga likha, na maging biktima ng mga puwersang maaring nagmanipula sa ating mga ninuno? Ang mga kasagutan sa mga tanong na ito ay hindi lamang nasa mga bituin sa kalangitan, kundi nasa ating mga sarili rin, sa ating mga desisyon, sa daang ating tatahakin at sa pamanang iiwan natin sa susunod na salinlahi. Ang posibilidad ng buhay sa ibang planeta, ng mga sinaunang pagkikita, ng pagbabago sa ating lahi, ito ay kapanapanabik at nakakatakot. Hinahamon nito ang lahat ng ating inaakala na alam natin tungkol sa ating lugar sa kalawakan. Pinipilit tayong harapin ang hindi pa natin alam, na tanggapin ang misteryo at unawain na ang katotohanan. Kapag ito ay tuluyang nahayag, maaring mas kakaiba, mas kahanga-hanga at mas nakapangilabot kaysa sa ating naisip. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, tayo'y nakatayo sa dulo ng isang malaking pagbago sa ating pananaw. Isang pagbabago sa ating pagintindi sa ating sarili, sa ating kasaysayan at sa ating lugar sa kalawakan. Ang mga palatandaan, madalas nakatago sa lihim at nakalito dahil sa maling impormasyon, ay nagtuturo sa isang katotohanang mas kakaiba, mas nakakagimbal kaysa sa ating naisip. Ang posibilidad na hindi tayo nag-iisa, na tayo ay binabantayan, sinusuri at marahil ay kinokontrol ng mga nilalang na may di masukat na talino at kapangyarihan, ay kapanapanabik at nakakatakot. Hinahamon nito ang ating mga pinaniniwalaan, ang ating pakiramdam ng kaligtasan, ang ating pag-intindi sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tao.
Ang mga kasagutan sa mga tanong na ating binigkas, mga tanong na bumabagabag sa sangkatauhan sa loob ng maraming libong taon, ay nananatiling mahirap makuha, nakatago sa mga lihim ng gobyerno, ang mahiwagang bulong ng mga lumang sulat at ang mga bahagi ng ating DNA. Pero isa lang ang sigurado, ang katotohanan ay nariyan. Nandito ito, kasama natin, naghihintay na matagpuan, harapin at tanggapin. Sa susunod na tumingala ka sa langit sa gabi, tandaan na hindi lang tayo mga nanonood sa malawak na palabas na ito sa kalawakan. Tayo ay mga kalahok, alam man natin o hindi. Ang katotohanan ay nariyan, mas malapit kaysa sa iyong iniisip, hinabi sa ating realidad. Naghihintay sa atin na buksan ang ating mga isip, alisin ang ating mga maling akala, at sa wakas ay makita ang kalawakan at ang ating mga sarili sa panibagong pananaw.